Ayon kay Cathy Binag, humagulgol sa iyang si Satanas Bugs matapos mapag-alamanan na ang kanyang kalaguyo ay pinakitil na ni Pangulong Kuting Jr. Itinanghal ng publiko ang nasabing isyu na tila nagdulot na matinding emosyon kay Satanas Bugs na sinasabing lubos na naapektuhan sa nangyari. Sa naging pahayag ni Binag, tila hindi na napigilan ni Satanas Bugs ang kanyang emosyon nang malaman ang desisyon ng Pangulo ukol sa umunoy pagkakaugnay ng isang individual sa kanya. Ayon sa mga ulat, ang aksyon ng Pangulo ay sinagawa bilang bahagi ng kanyang pagtutok sa maselang mga usaping pamilya at personal na buhay. Patuloy ang paghabang ng publiko sa mga karagdagang detalye tungkol sa kontrobersiyang ito. Sa kabila ng lahat, nananatiling tahimik si Satanas Bugs at hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ukol sa isyong ito. At yan nga ang balita ang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulat ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Pulburon. Correct. Sabi ko nga, tayong dalawa ang voices of justice. Kaya nga, Correct. ako ang naglabas ng video, ikaw ang testimonya. Pero, regarding that expose nating dalawa, walang ginawa ang bangag. Puro panakot lang, nakakasuhan, kakusuhan. Hanggang ngayon, anong petsa na? July, August, September, October. 3 months. Diba? They claim that they are powerful. Kaya nilang balik, well, which is, yun naman talaga ginawa nila, katulad sa mga KOJC. Pero wala silang magawa sa ating alindog na tayo ang nag-expose na si Bangag ay isang addictus benedictus with my video and with your testimonya. So, grabe, ano ang pasan na kaya patutungo Pilipinas, sis? Well, nakita niyo naman, 'di ba? Parang saan tayo pupunta? Magiging mababaw tayo sa utang. Napapaligiran tayo ng mga addict na leader. Walang mangyayari dito kundi away, gulo, walang katapusang gulo. At saka nawala na tayo ng peace. Tingnan mo sa barm, 'di ba? Parang 'di ba? Wala na yung katahimikan. Wala na ang gulo-gulo, 'di ba? Parang Sabi nga ni Jocelyn Peria, wag nang i-drug test, resign na lang po si BBM. Resign Bangag. Resign now, Lagda Mayor, resign now. Yan. Mabait pa to si Jocelyn, ha? Jocelyn Peria. I think etong si Bega Warp, hindi mo na papanood yung mga yung other video namin, no? Sabi niya, Madam Maharlika, can you ask Ma'am Cathy Binag kung dati ba siyang member ng Cordon Sanitaire or at least had experience heard over some things from the Cordon Sanitaire? Just curious. Yes, I do. Yes. I yes, palanda. Diba? Yun ang sabi ko. Meron ho. Kaya nga alam ko po itong lahat. Actually, yung pagdadrugs niyan, it's just a tip of an iceberg. Ang dami, dapat talaga may mag-imbestiga. Yes. Kaya dapat talaga, pag nawala si Bangag, sis, kunyari, lumabas ng taong bayan, di ba? Magsalita ng, magpunta sa EDSA, sa Malacanang, or di ba, magprotesta talaga sila at manawagan sila. Ilalabas yan, magkaroon tayo ng Truth Commission at talagang panagutin tong pamilyang ito. Kaya nga sabi ni Den Scorpion, Pogo, pantakip ng pulbo. Oo, sabi diba? niya, Pogo, pantakip ng pulbo. Ayan. Naku, hindi ho mawawala ang Pogo. Maniwala kayo sa akin. Kasi part din sila niyan. Diba? Yes, hindi mawawala yan. Part sila niyan. Nako. Kaya nga, di ba si Rainier Chu nga, na kaibigan ni Bangag, na laging kasama sa picture, hindi na-mention, pero hindi nila pinupush na ipatawag doon sa Senado dahil yun ang yun ang kasapi din sa federasyon ng mga Pogo. Di ba? Oo. Kaya alam mo, hindi lang dapat si Alice Guo. Kung sino yung mga nakita sa photos niyo, dapat lahat yon ipatawag nyo. That's it. Di ba? Patawag nyo lahat. Hindi pwedeng selective. Hindi pwedeng kung sino lang yung gusto nyo. Di ba? That's true. Mali yun. Sagutin natin itong mga palanggan natin. Sige. Sabi ni Lucy Berasis, now lang yung kapatid ko hindi ooperahan sa heart center kung walang showman. Nakita mo to, sis, nakakalungkot naman,
Heart So, sabi center, don't do that, please. Maling-mali ho yan. Kasi ayan, di ba heart center. dapat you save the people, and heart center is a government hospital, right? So Yes. dapat hindi po kayo ganyan. Maling-mali ho yung ginawa nyo. Kung ganyan ho yung rules and regulations nyo, magsarado na ho ang heart center. At sis, paglabag sa batas yan, dahil yung mga doktor may Oo. sinumpaan yan. Oo. May mga sinusumpaan na gamutin nila yung mga tao kahit walang pera. Di ba? Di ba nagbidabidahan na? Go ahead. Ito yung nakakagigil eh. Ang kakapal na mukha nyo kasi, di ba? Parang ibalik nyo nga yung pera dyan sa PhilHealth. Kapal na mukha nyo, sarap ng buhay nyo kasi. Hindi nyo kasi nararanasan itong nangyayari sa mga mahirap na tao. Kita nyo yan, no? May hindi ma-ooperahan dahil sa kasakiman nyo. Mga, Ganin. Ako na lang para sa'yo. Ako na lang for you. Mga jutang gininan nyo. Diba? Mga anak ng tokwa kayo. Diba? Diba? Parang karmahin na kayo. Mamayang gabi, sana hindi na kayo magising. Oo. Pero yun nga sis, kawawa. Kawawa talaga ang mga kawawa talaga yung mga kababayan natin. Sorry po. Nag-comment si pala nga Ma'am Lucy. Miss Lucy, sorry. Ano na nangyari? Asan na yung nyo ngayon? Asan na yung kapatid mo ngayon? Ano ba yung problema niya? Ayan, Miss Lucy, anong problema niya? I mean, hindi operan sa heart center. Anong niya? Case niya? Paki-comment. Basta ka sis ng comment. Sabi niya, balik na pala show money. Dati nagagalit si PRRD sa mga ganyan. Lalo na yung hino-hostage siya, walang pambayad. Tama. Diba? Yeah. Parang maling-mali yan. Diba? Parang government, okay. I don't know how it goes, but yung mga government na hospital, dapat gawin nyo lang ng gawin. Kasi babayaran naman kayo ng gobyerno. Hindi ko lang kasi maintindihan. At saka hindi naman sila malulugi. Dahil hindi naman kanila pag-aari yan. Oo. That's true. Dapat gawin nyo lang ho na tulungan nyo yung mamamayang Pilipino. Kasi kaya nga ho tinayo yung government hospital. It's for the people. So, hindi naman rin nalulugi yung mga doctors dyan. I think it's kung sino man yung nakaupo, yung leader nyo dyan, kailangan ayusin yung sistema nyo. Wag ko kayo maging mukhang pera rin. Diba? Sis, what do you expect? Ang leader nila is wala sa ayos. So they follow. Follow the bangag leaders. Well, good luck. Domino effect ko yan. Diba? That's true. Ganun lang yun. Domino effect ko yan. Kung ganyan yung sistemang gusto nyo, follow the wrong leader, isang maliit, kahit sabihin mo isang pitik na pagkakamali, kapag yan tumama sa inyo, hindi natin alam kung paano kayo babawi. Sabi ni Frostmore, yung pogo sa Cavite, hindi nila magalaw-galaw. Kanino ba yon? Oh, well, Kanino ba yon? Sabi ng mga nag-comment, andyan may pogo ang mga Remulla. Well, kung legal yan, wala namang problema. Kung illegal yan, yun ang problema, di ba? Bakit hindi ginagalaw-galaw yan? So, ang ginagalaw lang nila, yung gusto nilang galawin. At yung ino-onse nila, ika nga. Kasi si Cassandra Ong, di ba, ay naglabas ako ng picture dyan na nagbigay nga ng pera kay Lisa yan at kay Bangag during 250, kung hindi ako nagkakamali, 250 million. Total yata ng 750. 200 pesa. Multi-million ang binigay ng mga POGO operators during that 750. election time. 750. Total of 750. Yeah. Ito pa, sabi ni Pobreng Lakwachera Vlog. I agree, Miss Marica. Please, pakiboljak po ang mga hospital, lalo na hospital sa Leyte. Ang dami namamatay gawa ng di nila asikasuhin kung walang pang-down. Yan talaga sis. Yan yung nakakaawa na sitwasyon ng ating mga kababayan. Kasi ako naranasan ko yan na sa akin, binabalikan ko, nakita ko yan, yung mga doktor na mga walang yan, kasi pumupunta rin ako sa public hospital. Pero I'm glad, yung immediate family ko during that time, hindi ko matandaan, pero yung sa mga anak ko, hindi ko naalala na talagang, nagkaroon ng pagkakataon na yung anak ko noon, nung bata pa, na parang 50-50 siya, pero nasa private hospital kami noon. So, hindi private, hindi public. Pero ako nakita ko yon. Nakita ko kung gaano kawalang hiya yung mga doktor. Kasi may nakabangga rin akong doktor na ikwento ko na yun dati sa vlog ko.
na talagang walang hiya sila. Hindi naman lahat. Kapag mahirap ka, pag ang tingin sa'yo, kunyari, hindi ka maayos, mahirap. Yung pananamit, payak, minsan butas-butas pa. So the more na nakikita nila, ito yung sakit ng lipunan, ito yung sakit ng mga tiwaling doktor o mga nurses, na pag nakikita nila na may pupunta na mga pobre nating kababayan, nakita na nga nila na mahirap, na lalo nilang ginigipit, lalong sinisinghalan, binubulyawan, at hindi tinatrato ng tama. Yan yung isa sa mandato ni Pangulong, isa sa mga ginawa ni Pangulong Duterte na nagsalita siya na hindi po pwedeng gawin yan sa mga pobre o sa mga mahirap. Kaya nga maraming bumait na doktor during that time. Tignan mo ngayon, sa mga comment ng ating mga kababayan, patunay lamang na dumabalik na yung mga masasamang tao. Yeah. Wala nang it's so sad, nakakalungkot na nagbalik, dumoble yung krimen sa bansa natin. 'Di ba? Yun ang nangyari ngayon. Merong breaking news daw. May nagtatanong, hindi natin alam kung totoo to. Sabi ni Bayan Unahin, Mama Hardika, may information po ba kayo tungkol sa pananambang sa bahay ni Senator Robin Padilla? Tadtad po ng bala ang bahay ni Robin. Sabi my God. I don't know, hindi pa kami makakomment palanda. Wala hindi pa po. Namin alam. Hindi namin alam yan. Sabi ni Mary Diansay, naaawa ako kay Alice Go. Kung may nagawa man siyang paglabag, dapat yung iba rin kasuhan para patas. Bakit siya lang? Exactly. Tama. Exactly. Lahat. At saka dapat itigil na yung hearing na yan. Kasi sis, once na itigil nila yung hearing na yan, babalik na naman tayo dito sa, ako hindi natin tinatantanan yung issue ng pagiging addict ni Bangag, ni Marcos Jr. Walang tigilan na yan. Sabi ni okay, go ahead. Bigyan natin ng atensyon yung pangangailangan ng mamamayang Pilipino, yung PhilHealth. Kalkalin natin kung anong ginawa nila dun sa budget para malaman natin at mabigyan ng pagkakataon itong ating mamamayang mahirap na hindi afford magbayad ng kanilang hospital bills, and they deserve that money because that money is sa taong bayan yan. Huwag niyong itago. Plus the fact, yung sa flood control project na dapat alamin din natin kung saan napunta. Na hanggang ngayon, hindi pinag-uusapan. Yan ang mga importante issue na dapat natin pinag-uusapan. Walang nag-hearing patungkol dyan. And that's 1.4 billion a day na ginastos nila sa flood control. At yang sa PhilHealth na yan. Pero si Alice Go, yang sa Pogo na yan, talagang continuous. Parang regular classes. Parang nagtitake na sila ng 4-year course at baka abutin ba sila o 3-year course kasi 3 years lang sila dyan, yung mga mga senador dyan. But anyway, nakakagalit. Pero basahin ko muna yung comment ni Eduardo Sanchez Gonzalez. Legal o illegal, bawal na ang Pogo. Exactly, tama ka. Thank you for commenting. Kasi sinabi nga ni Bangag, di ba? Wala na raw Pogo. Pero pinalitan lang nila yung pangalan. Alam natin yan. Oo, diba? Si Altenco nagsabi. Alam mo, eto lang din yon. Okay. Ang money ba ng Pogo galing sa gobyerno? Or galing sa kaban ng bayan? Hindi, di ba? Well, in a way, galing sa pera ng mga tao na nagsusugal. Exactly, diba? Right? Ang nagkakapera lang ang gobyerno because of the taxes na binabayad ng operator. At saka yung mga naglalagay, right? Of course, yeah. So basically sis, tama ba na ang pera ng Pogo ay hindi naman galing sa kaban ng bayan natin? Tama? No, well, yes, kasi nga galing nga sa galing pa rin nga sa taong bayan. Kasi when you say kaban ng bayan, is yung mga galing sa taxpayers' money. Yes, right? Yes. Yung parang budget natin, yung pera ng gobyerno, right? So the reason why I'm talking about it this way and asking you about it, kasi kung galing naman, basically, hindi siya ninakaw kasi kusang loob na nagsugal yung mga tao and tinatax natin sila, right? Yes. The reason why I want to talk about this is because another thing is magkaiba kasi yung katulad ng budget, yung pera ng PhilHealth na galing sa kaban ng bayan, yung flood control project na galing sa kaban ng bayan. Yun yung point ko. Bakit binibigyan ng importansya masyado
yung Pogo na to, nakasuhan nyo na lang yung tao, tapusin nyo na lahat, and kung nakuha nyo na yung mga, yung resource person nyo, yung mga involved na tao, papuntahin nyo na, kausapin nyo one time, big time, tapusin nyo na yan, and bumalik tayo dun sa totoong pangangailangan ng mamamayang Pilipino, PhilHealth. And I hope all the doctors in the Philippines magwelga ho kayo or mag-protest kayo in your own way to protect the money of the budget. Yeah, speak up, di ba? That's true. Kasi tama ka eh. Pero may mga tinitingnan sila na sinasabi nila, di ba, doon sa Pogo operation, may mga biktima, may mga natu-torture doon sa mga, sa mga location na yon. Concerned din naman tayo doon na may mga natitigi, whether ibang lahi o ating mga kababayan. Pero you're right. Bakit kailangan telenovela ang nangyayari dyan sa Senate? Dapat lahat ng involved, lahat ng sangkot, kasuhan na. Boom! Tapos na. Balik tayo sa issue ng lipunan. Pag-usapan naman natin ngayon yung 5,500 flood control. Pag-usapan natin yung PDEA leaks. Panagutin. Dahil hindi tayo pwedeng may leader na bangag. Kaya kahit na may mga binibitay na kababayan natin, nakatawa pa rin. Kaya walang pakialam. Nanggugulo ng mga lugar. Alam mo yon, nanggugulo ng buhay ng mga tao. Di ba? Tingnan nyo yung pattern. Paulit-ulit. Di ba? Parang walang awa na guluhin ang isang lugar na mga tahimik. Katulad nung sa KOJC. Di ba? Parang pati mga bata nadadamay. Ngayon, nasa barm naman tayo. Ano ba yan? Mga kapatid nating Muslim na Pilipino dito sa Pilipinas, ipaglaban nyo yung inyong katahimikan dyan sa lugar ninyo. Huwag po kayong papayag na mamanipula ng mga adik na to. Sabi ni Grace SM, Ms. Marlica and Ma'am Cathy, share ko lang po last hearing sa Senate si Mabilog po. Pinipilit ni Senator Bato na sinong mga higher official involved sa kanya. Is it Mabilog or hindi si Mabilog, si pangalan nito? Maslog. I think you're talking about Maslog, right? Yung tungkol sa pinipilit, mayroong A1 information. Tama ba, Grace? Correct me if I'm wrong. Kasi kung kay Mabilog, hindi ko napanood yung hearing na yon. But yung kay Maslog, Marian Maslog, na sangkot doon sa textbook scam, na sinasabi ni Senator Bato, kaya siya na-involved doon at pinuntahan niya si Alice Go sa Indonesia at dinalaw pa niya nung nakakulong na si Alice Go sa Pilipinas para puwersahin si Alice Go na mag-sign ng affidavit or sworn statement na idadamay, Grace SM Maslog, tama, na idadamay si Pangulong Duterte, si Senator Bongo, siya, si Bato, at isang general na sangkot sa Pogo. So, kaya nga sabi ko nga kay Senator Bato, no, sister, na dapat talagang gawin niya. Kung may A1 information siya, ito niya na. Imagine mo coming from a senator. Kay Senator Bato na mayroong galing sa Malacanang. Pigain niya ngayon. Galing sa A1 information niya. Kasi senador siya eh. Sino ito? Baka mamaya si Lisa to ang nag-utos kay Maslog. At saka siya ba yung namatay? Na nabuhay? Ang nangyari sa kanya sis, yun nga, in 90s, na-involved sa textbook scam. Multi-million din. Then, nagkaroon ng kaso, nag-usap siguro sila ng kanyang lawyer. Sabi ng lawyer niya, during that time, after 5 years, I think, na patay na kliyente ko, yung si Maslog. Para, syempre, pagpatay ka na, tapos na yung kaso. So, yung pala, may mga records, may mga na-publish, na mga articles, na pumunta siya sa Amerika, nag-asawa, nag-iba ng mukha, nagpalit ng ilong, o mas paritoke siya para mag-iba. Tapos nagpalit siya ng pangalan niya gamit ang fake birth, it's a real birth certificate coming from NSO as Jessica Francisco. Pero, based sa kanyang, ayon sa NBI, yung kanyang fingerprint ay nag-match. Kumbaga si Maslog at si Francisco, na bago niyang pangalan ngayon, ay iisang tao lang. So, yun. Correct. So, sorry, nagyayon. Kaya, okay lang yan. Kumain ako ng chips, meron akong reaction sa mga MSG. Inaantok ako. Huwag ka na mag-MSG, di ba? So, sayang ang alindog natin. So, anyway, pero pag-minsan,
Paminsan-minsan yun, masarap yan, mga kamakaship. So yun, sis. Kaya nga sabi ko, ikaw, anong panawagan mo kay Senator Bato? Sabi ko nga kanina, Senator Bato, we are giving you last chance to prove to the country, to prove to the people, na ipatawag mo istuloy mo ang Senate hearing sa PIDEA leaks na kinasasangkutan ni Lisa at ni Kumar. Dahil dinig na dinig sa video yun eh. And now, ito, may nalaman sa sis na information na galing sa Malacanang. Hindi pwede lang na nasabihin mo lang sa Senado, I will pin you down. Sige, ganun, na wala kang gagawing aksyon. Right? O hindi pwedeng ganun. Hindi ko i-pin down mo na. Diba? Pin down na. Kasi ayan yung chance mo eh. Diba? Parang i-pin down mo na. Hindi na yung, alam mo yan, chop. Diba? Andiyan na eh. Gawin mo na right away. Kaya nga, sabi ko, I will campaign. Sige, kakampanya kita. Sabi ko, ikakampanya kita umuli. Kasi 2019, kinampanya ko siya. Ipatawag mo lang yung narinig ng taong bayan sa CCTV ni Agent Morales na inutusan, according to that video, na inutusan ni Kumar at ni Lisa si alias Picoy, di ba? Yung mga nandun sa video, na kumbinsihin si Agent Morales, di ba? Si Eric Santiago, ang kausap doon, tapos si alias Picoy, na kumbinsihin si Agent Morales na huwag mag-testify kasi pwede siyang gurgurin o pwede siyang masagasaan. Ayon sa video na narinig natin, at ang nasa likod nun, si James Kumar at si Lisa. So yun lang naman ang hamon ko kay Senator Bato eh. Kaso sabi niya, inamin niya, nakilala si James Kumar. Kaya magtatanong talaga, sis, ikaw ba, hindi ka magtatanong na kilala niya si James Kumar, tapos all of a sudden, nakat yung hearing? Diba? Syempre magtataka ako, diba, bakit nakat yung hearing? So it means merong nagpakat ng hearing. Diba? Kasi ayaw talagang ituloy. You know, pag guilty ka, ganun eh, iiwasan mo eh. Diba? Pag guilty ka, iwasan mo, hindi marunong. Alam mo, si PRRD, pag may tumitira sa kanya, sinasagot niya, diba, agad-agad. Itong mga to ayaw. Gumagamit ng tao para sumagot. How can you be a leader if you cannot face the truth? Or like you cannot even defend yourself ng sarili mo? How can you say that you can be a leader and you can defend yung country natin kung ikaw itself hindi mo kayang depensahan yung sarili mo on your own, 'di ba? Dapat ikaw yung general ng country eh, 'di ba? Dapat ikaw yung general, ikaw yung ano diyan, ikaw yung nasa harap. Kasi ikaw ang leader namin. They're duty bound to protect the country. Exactly. At yun nga, kaya nga actually Senator Bato, hindi kami kaaway. We're here to criticize. We're here papuriin ka kung mabuti ang ginagawa mo. May chance ka pa sa taong bayan. Bakit ba? Totoo ba na may nagbigay ng 900 million? My question is, sino-sino ang mga nakinabang doon sa 900 million na binigay according to my source, allegedly na 900 million? Yan dapat pa-imbestigahan mo. Diba? Tama. Mahilig naman tayo sa imbestiga. Di yung mga information na nakakarating, imbestigahan ninyo. Agree. Pag meron ka, dapat talaga imbestigahan, lalo na pag malaking aligasyon. Kasi hindi joke yun, di ba? Kailangan nilang ayusin yan. Kasi lalo na ang na-involve is mga leader ng ating bansa. Sabi ni Carl Tags, hi Miss Maharlika at Miss C. Okay? Usap-usapan dito sa Germany na bumili ng coke o ng pulburon, sinabangag at nakabote kasi hindi na-check ang bagahe pag diplomat. Saan galing yung palangga yung information? Possible yan. Sabi ko nga sa mga vlogs ko, kahit magbitbit si Lisa Tanas ng mga bangkay o mga kung ano man, pwede niyang bitbitin na hindi siya ma-check kasi they have privilege. Diba? Private plane. Yeah. Pag naka-private plane ka, pagbaba mo, may mag-a-assist lang, kunwari, passport mo kukunin. Pero hindi na titingnan yung bagahe mo. Kunwari, titingnan, pwedeng hindi. Kasi diretso na, yung kotse mo, nandyan na eh. Andyan na agad sa tapat mo. Diba? Not unless may magtitip. Actually, may mga nakausap akong ganyan eh. Pero we'll talk about the diplomatic, yung sinasabi ni Palangga sa Germany. Posible yan Palangga. Kasi nga, dahil meron silang diplomatic privilege na hindi nga talaga na-check yan. Kahit maglabas-masok sila ng ginto, ng pulburo, ng bangkay o kung ano pa man, possible talaga. Pero ikaw, sa experience mo, kasi
you've been part of the mga alta dahil yung ex mo, di ba? Naranasan mo naman siguro sumakay sa private plane, di ba? Yes, yes, Ano yes. sige, magkwentuhan tayo International. tungkol sa private Sis, plane. kaya mo nga kaya mag-money launder with private plane. Kasi like, Wow. especially if you have yung may privilege ka na hindi na kailangan i-check yung gamit mo. O sige, sabihin na hand carry. Kasi may privilege ka eh. Pwede kasi may alam ka ba, wag na lang natin pangalanan, na may alam ka ba, kakilala ni Tony Boy, ng iyong ex-partner, na nag-money launder or nagpasok ng pulburon or something? May alam ka? May alam ako na possible na nagma-money launder. When you say may alam ka, syempre mo natin pangalanan yung tao. Bulong mo na lang mamaya sa akin pagkatapos. Eto, kilala mo tong taong ito. Paano mo nasabi nagkaroon ng money laundering during that time? Kung, natito naman tayo, Madam Chair. Babalik na tayo, Madam Chair. Sis, anong taon to? Well, ngayon. Ngayong nung umupo sila. Okay. So, papaano? Ano ba ay personal knowledge mo? Na ikwento lang sa'yo ng kaibigan mo? Papaano mo nalaman na nagkakaroon? Ako alam ko na okay, sorry. Meron na before. Pero parang kasi yung latest o before? Doon muna tayo sa before. My question is, may kakilala ka ba, kabarkada, ng mga bangag na ginagawa ito, ang money laundering? Pero kasi kung noon, mahirap kasi wala sila sa pwesto. Pero siguro wala silang mananakaw dahil wala sila sa government. Kasi 2022 lang sila. Siguro ang tanong ko in the past, meron ka bang natatandaan na, sabi ko nga wag na lang natin pangalanan, na may pinasok, pinuslit? Let's say for example, mga gamit na supposedly magbayad ng tax. Let's say nagpasok ng mga mamahaling kotse. O kung by plane, nagpasok ng mga kung ano-ano. May alam ka? Meron, sis. Ano yung mga pinasok through private plane? Hindi plane. Mga kotse na hindi binubuksan, sis, yung what do you call this? Yung container. Trailer, yung container. Hindi container, hindi na binubuksan yon. Tapos binabasa lang yung documents. Tapos nililet alam na yon. Nakatimbre na. Nakatimbra na, sis. Yun nga yung nangyayari ngayon. Yeah. Yan yung nangyayari. Imagine, merong Senate hearing, di ba? Ano kung natatandaan mo, na pinag-usapan si Tulfo yung tungkol sa Bugatti. Natigil na rin yun. Natigil na rin yun, di ba? Yes, sis. Natigil, di ba? Parang, ayun, sis, ayun. Alam na nila kung sino yun, di ba? For sure, alam nila kung sino yun. Imposible hindi naman. Yung nasabi ng puting ahas ko, ang ang mga may-ari nun, mga kamag-anak ni Lisa Tanas. Yung Bugatti na yon. Kaya magtataka ka, mga kababayan. Ang yabang-yabang ni Tulfo no, na kilala niya, ganito, ganyan. Natigil ang hearing sa Bugatti na ipinuslit papuntang Pilipinas na napag-alaman natin ay sa ating puting ahas, ito ay mga kamag-anak at kaibigan ni Bangag. Then, yung sa 433 winners sa Lotto at maya-mayang nanalo, ang sabi ni Tulfo, naalala mo yon, na alam niya, may ginamit na machine, worth 30 million ba yon, ang PCSO, ganyan-ganyan. Naputol, di ba? Inamin mismo ni Langka, inamin mismo ni Langka na inedit nila yung picture ng mga nanalo na para daw for prosecutor reason. Pero nasa na yung hearing? Yan yung mga importante dapat na pinag-uusapan. Kasi ang involved dito ay mga taong gobyerno. Itong sila Alice Go na yan, they're not taong gobyerno. Diba? Dapat silang may kasuhan. So, yeah, your My take? Your take. Oh, well, huminto yung investigasyon and ngayon, nasa partido na siya ng nila BBM. That's my take. Diba? Grabe. Simple, plain and simple, sis. Diba? Ganun lang. Diba? Somebody asked me, sabi nila, nasa line up mo ba? Sino ba senator mo? Nasa line up mo ba si Tulfo? Sabi ko, wala. Oh my God. Hell no. Sabi ko, wala. Sabi ko, first and foremost, I can even show you. Nag-chat nga ako sa group chat, sa niyan kasi humingi ako ng tulong nung binubuli ako. Wala.
Papaano? Di ba Papaano meron siya, humingi ka ng tulong? di ba meron Sige, siyang sige. Facebook page, sis? Okay, okay. So, I went there sa kanyang, si Erwin ba yan siya? So Di humingi ba? ka ng tulong sa mga tulfo nung binubuli ka ng nila Lagdameo na mga bangag? Yes. Parang, Yes. sis, pag ang nakikita ko kasi yung mga lumalapit kay tulfo na mga kababayan natin, parang they're really desperate kasi walang gustong tumulong sa kanila. Ang Exactly. tingin nila, so dumating ka pala sa moment na yon. Na you were Yes. desperate kasi walang gustong tumulong sa iyo na mga kakilala mo. Bakit? Correct, sis. Ano nasabi mo nun? Pag-usapan natin yan. Ano Yeah. nasasabihan ka? Why you ended up messaging the tulfo? Rafi ba? Sino ba sa tulfo? Yung isumbong mo kay... Yung Sino ba? isumbong mo kay Tulfo. Yung, di ba? Yung ano, yung sa TV. Whoever, Oo. kung sinong Yun. tulfo, Brad, o tulfo, Rafi, o whoever. Yeah. So, bakit mo naisip during that time na mag-message sa kanila? Andyan pa ba yung message? Andito pa yun, sis. Hanapin ko lang, di ako nagdi-delete eh. Sige, hanapin mo dyan. Okay, sabi ni... So, ano yan? Oh, sige. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!